Naharang ng mga fighter jets ng Amerika ang dalawang heavy bomber, spy plane at fighter jets ng Russia na nagtangkang pumasok sa Alaskan airspace pero agad na umalis sa mga puwersang panghimpapawid ng Russia matapos magbigay ng babala ang American fighter jets na hindi ito magdadalawang isip na umatake. Alamin ang buong detalye mamaya. Habang inakusahan naman ng Amerika ang China na nagsasagawa ito ng palihim na pagsubok ng mga nuclear weapons nito na labag umano sa moratorium. Ipinakita rin ng Amerika ang patuloy na lumalawak na nuclear site ng China, kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Na-detect, nasubaybayan at naharang ng North American Aerospace Defense Command o NORAD ang dalawang Russian Tu-95S bomber aircraft, dalawang Su-35S fighter jets at isang A-50 spy plane hanggang sa umalis sa mga ito sa Alaskan Addis. Ayon yan sa inilabas na pahayag ng mga opisyal ng NORAD. Ayon sa NORAD ay naglunsad ang ahensya ng depensa na kinabibilangan ng dalawang F-16 fighter jets, dalawang F-35 fighter jets at 4 na KC-135 upang makumpleto ang misyon. Ang ADIZ o Air Defense Identification Zone ay tumutukoy sa isang kahabaan ng airspace sa pagitan ng dulo ng sovereign airspace sa Alaska na nangangailangan ng handa na pagkakakilanlan mula sa lahat ng sasakyang panghimpapawid para sa interes ng pambansang seguridad. Binanggit din ng NORAD na ang 6 na eroplano ng Russia ay nanatili sa ADIZ at hindi na pumasok sa airspace ng Canada at Amerika. Ayon sa report, ang command ay inatasan ng mga fighter jets na bigyang babala ang mga Russian aircraft ng pag-atake kung hindi ito sumunod. Natakot naman ang Russia sa babala kaya't umikot ang mga ito at umalis sa lugar. Sinabi ng ahensya ng depensa na nananatiling handa itong gumamit ng ilang mga options sa pagtugon sa pagtatanggol sa Hilagang Amerika. Ang NORAD ay itinatag noong 1957 kasunod ng ikalawang digmaang pangdaigdig bilang isang Shared Operational Command Organization sa pagitan ng Canada at Amerika upang protektahan ang airspace ng bawat bansa. At sa ibang balita naman, sinabi ng United States Undersecretary for Arms Control and International Security na si Thomas Dinano na palihim na nagsasagawa ng pagsubok ang China ng sandatang nuclear nito. Inakusahan ng direktor ng Defense Intelligence Agency ang China na nagsasagawa ng mga low-yield na pagsubok sa nuclear na lubalabag umano sa kanilang moratorium na nagbabawal sa mga pagsubok ng nuclear dahil napakadelikado umano ng nuclear waste nito. Ipinakita rin ng Amerika ang mga bagong satellite image ng dramatikong pag-unlad ng programang nuclear ng China. Kabilang dito ang isa sa pinakakilalang lugar sa Sitong Valley sa lalawigan ng Sichuan kung saan nitong mga nakaraang buwan lamang ay naobserbahan ang bagong bunker, mga earthen berm na itinayo sa bagong pasilidad na puno ng mga tubo. Sinabi ni Dinano na ang China ay posibleng nagsasagawa rin ng low-yield nuclear test sa tunnel o sa ilalim ng lupa. Partikular na binanggit ni Dinano na ginagamit ng China ang decoupling upang mabawasan ang kakayahang matukoy ang mga nuclear test nito. Nagpapasabog ng isang sandatang nuclear sa isang malaking kuweba sa ilalim ng lupa na karaniwan ay isang salt dome na nagpapahina umano sa tunog ng pagsabog. I can reveal that the U.S. government is aware that China has conducted nuclear explosive tests, including preparing for tests with designated yields in the hundreds of tons. The PLA sought to conceal testing by obfuscating the nuclear explosions because it recognized these tests violate test ban commitments. Habang kumalat din ang isang video na natagpuan ng mga sibilyang Chino ang debris ng hinihinalang ICBM ng China na may kakayahan umanong magdala ng mga nuclear warheads.
At dagdag na balita, sa unang pagpupulang ng Board of Peace ni Trump sa Washington DC ay sinabi ni Trump ang tungkol sa mga negosasyon sa Islamic Republic sa programang nuclear nito. Ani Trump, kailangang gumawa ng isang makabuluhang kasunduan, kung hindi ay may mangyayari umanong masamang bagay. Now is the time for Iran to join us on a path that will complete what we're doing. And if they join us, that'll be great. If they don't join us, that'll be great too. But it'll be a very different path. They cannot continue to threaten the stability of the entire region, and they must make a deal. Or if that doesn't happen, I maybe can understand. If it doesn't happen, it doesn't happen. But bad things will happen if it doesn't. Dagdag pa ni Trump ay hindi umano magiging tahimik ang Middle East kung mayroon umang ng nuclear weapons ang Iran. Tila malapit na ring maubos ang pasensya ni Trump kung saan sinabi nito na abangan ang mga susunod na mangyayari sa loob ng 10 araw kung ayaw pa rin umanong makipagnegosasyon ang Iran. I've always heard peace in the Middle East is impossible, and it's turned out not to be. And we do have some work to do with Iran. They can't have a nuclear weapon. It's very simple. You can't have peace in the Middle East if they have a nuclear weapon. And they can't have a nuclear weapon. And they've been told that very strongly.